Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito nga po ang programang Kamalayan na inyong napapakinggan sa iba't ibang stasyon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Tayo po ay pwede ring masubaybayan gamit po ang FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan naman ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Kumusta na mga kapatid? At salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Tayo po ay patuloy na tatalakay tungkol sa limitasyon. At kagaya po ng ating mga napag-aralan itong nakalipas na mga araw na ngayon po ay bibigyan natin ng pagbubuod. Nakita po natin na bilang isang mananampalataya, meron po tayong mga responsibilities. Importante ho na tayo ay gumaganap sa mga responsibilidad na yan sapagkat pag yan po ay napabayaan natin, hindi po natin natugunan, hindi natin nagampanan, yan po ay lumilikha ng hindi lamang epekto sa personal na buhay natin, kundi may epekto po ito sa gawain ng Panginoon bilang kabuuan. Kaya napakahalaga na maunawaan natin na meron pong tinatawag na mga undealt weaknesses. Ito po yung mga kahinaan na dahil ayaw po nating kaharapin, ayaw nating ayusin, they create a limitation sa ating buhay. In fact, ang sabi nga ng isang author, itong mga undealt weaknesses na ito, bakit daw hindi natin inaamin? No? Number one, maaaring hindi tayo aware. No? Meron po tayong tinatawag na mga blind spots. Ibig sabihin po niyan, minsan yung mga pagkilos, gawa natin ay hindi na pala maayos, pero dahil wala naman tayong accountability, walang sumisita, walang pumapansin, minsan po na-overlook natin itong ating mga pagkukulang na ito. So napakahalaga na tayo po ay merong wastong pagkaalam, pagkaunawa, ano ba yung nais ng Panginoon, paano tayong tutugon, paano tayo maglilingkod, para sa ganoon nakikita natin kung sakaling may mali, may kailangan ng improvement, it would be given attention. So, isa yan. Pangalawa, minsan kasi nandun po yung element ng pride. Di ba? Minsan ayaw nating tanggapin na may pagkukulang, o kaya sa tingin naman natin, nagawa naman natin lahat, di natin matanggap na meron tayong pagkukulang. At paminsan po dahil sa pride na iyan, yung dapat nasusolusyonan, hindi nasusolusyonan. Ano pa? Nandyan din po yung tinatawag nating ignorance. Wala tayong alam pagdating sa mga pamantayan. So akala natin all the while okay tayo, yung pala ay meron na palang kulang, meron na palang problema. Totoo yan kasi paminsan po, pag hindi mo alam kung paano ka susukatin, ano ba yung hinahanap sa iyo? Ano ba yung expectation? Minsan nagbabase na lang tayo sa pakiramdam natin o kaya sa sariling sukatan o pamantayan natin na maaaring merong problema doon sa ating sariling sukatan o pamantayan. So it is important na talagang ma-address po natin to. Pero may mga pagkakataon din na kaya hindi po na-address tong mga weaknesses na ito. Meron kasi tayong tinatawag na blame projection. Yung bang nagbibintang tayo sa iba. Sila kasi. Kakapasa natin ng blame sa ibang tao, hindi na natin nakikita kung ano yung pagkukulang natin. Alam nyo, isa yan sa pinakamahirap. Pagka walang recognition ng ating mga pagkukulang, hindi po natin masusolusyonan. Kaya isang mahalagang hakbang para ma-address itong ating mga weaknesses na ito is to actually admit, whether yan po ay dahil merong accountability group na nagbigay alam sa atin ng ating mga pagkukulang, o kaya naman tayo po ay may humility to accept na meron tayong pagkukulang, or
nandun din po yung rasonableng pag-iisip na tinatanggap natin na maaaring may problema o may mali yung iba, pero maaaring tayo rin merong pagkukulang. Di po ba kailangan din nating makita yun eh? Kasi pag hindi natin nakita yan, hindi natin maa-address. And then, of course, as we learn these things, we learn to address them as well, properly. Ngayon, anong mangyayari pag hindi po natin ina-address ang mga bagay na ito? Dahil nga po itong mga undealt weaknesses na ito ay pag hindi natin in-address, number one, usually under pressure, nakikita natin yung devastating effect nito. Honestly speaking, pag tayo po ay hindi humarap sa mga kahinaang ito, minsan tingin mo okay na eh, only to find out that later on, under circumstances that would trigger yung ating mga maling pag-uugali, kaisipan, lumalabas yung ating mga pagkukulang o kahinaan. Pangalawa, may pattern yan paulit-ulit. They are repeated again and again. Yung word po na Eiken, E-I-K-E-N, dyan po nanggaling yung idea ng weakness. Sa Tagalog, ang ibig sabihin bumigay. Sa original word, it carries the same idea, to give way. Ang malungkot po dito sa konsepto na ito, yung bumigay or to give way, you are building your life. Tapos merong mangyayari. You give way, bibigay ka. Balik ka na naman sa umpisa. Para kang sasakyan na nakabalaho. Ang daming effort pero walang traction. Hindi ka umaalis sa kinalalagyan. O kaya meron ka nang nabuo pero babalik na naman. May nabuo, babalik na naman. Hindi dire-diretsong umuusan. Ang masaklap sa ganyang klase ng karanasan or pananaw, pag yan po ang nangyari sa atin, hindi natin maranasan yung nakarating tayo dun sa dapat. Kasi nga, every time na susulpot na naman tong mga weaknesses na ito, ibabalik na naman tayo sa step 1. Kaya minsan nakakalungkot, di ba? Yung dapat sana ang layo na ng narating, pero dahil sa mga undealt weaknesses na ito, wala, nananatili tayo doon. Sabi nga ng isang author, many times, yung failures ng mga tao is not because of the absence of strength, but because of the presence of undealt weaknesses. Hindi naman dahil walang lakas o kulang sa lakas, kundi meron pong mga undealt weaknesses na patuloy nating pinananatili. So they serve as a limitation to our lives. Hanggang doon na lang tayo. Dahil nga po, every time na ma-reach natin yung certain limit, we give way, bumibigay. So babalik sa dati. Nakita natin yan sa karanasan po ng mga Israelita when they were in the Promised Land during the time of the Judges. Alam nyo, ang isang paulit-ulit na introduction doon tuwing may papakilalang hukom. Again, the Israelites did what is evil in the Lord's sight. So the Lord handed them over to their enemies. Paulit-ulit silang ibinibigay sa kanilang mga kalaban. Bakit? Kasi paulit-ulit din sila nagkakasala. May cycle of sin nga Susunod, pagpapalain, magkakasala, pagkatas magkasala, hihingi ng tawad, patatawarin, susunod, paikot-ikot. Pero yun at yun. At nakakalungkot kasi cycle of sin. And many times, yan po ang nararanasan ng maraming mananampalataya. So I challenge you sa ating pag-aaral, pag-isipan, ano ba yung mga weaknesses na ito? Yung iba naman dito, maaaring aware tayo. Pero minsan dahil parang sumuko na tayo sa isip natin, okay na yan, tanggap ko na yan. Yung hindi ka tanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon, minsan tinatanggap natin Di ba? So anong nangyayari bandang huli, yung kalagayan na hindi naman dapat yun ang kalalagyan natin, doon tayo nalalagay dahil, again, yung hindi katanggap-tanggap, tinanggap natin. So pati yung hindi katanggap-tanggap na kalagayan, yun ang kinalagyan po natin. So kinakailangan harapin, i-address natin ang issue na yan. Pangalawa, maaari din kasi pagka nasa maling komunidad tayo, alam nyo naman, pagka maraming gumagawa ng mali, yung mali nagmumukhang tama o kaya hindi lang yon, ang pinakamasaklap dyan, nano-normalize yung mali. Na para bang ang dating, okay na yan, total, sila din naman. Di ba? Tayo pa naman bilang tao, mahilig tayo sa mga ganyan
bakit si ano? Di ba? Na para bang yung weakness ng ibang tao, yan ang ginagamit natin to excuse our own weaknesses na hindi dapat. Kaya kinakailangan po harapin, i-address natin ang mga issues na ito at pag na-address po natin to, then we will become better. Tayo po ay lalago, tayo po ay matututo, tayo po ay magkakaroon ng improvement sa ating buhay. Kaya challenge po talaga. At napakahalaga po na ating makita, maunawaan na pag ginawa po natin to, tayo po ay nagkakaroon ng pag-usad sa buhay espiritual. So, anong gagawin natin to deal with this undealt weaknesses? No po. So, ilang bagay po. No, una, at napaka-importanting bagay po, number one is we have to learn to admit. Alam nyo, yung admission ng kahinaan is very important, but it is not easy. Sabi nga natin, minsan ang kalaban natin, sarili natin. Minsan naman, kumpara tayo ng kumpara, bakit sila? Minsan naman talagang tinanggap na lang natin yung kalagayan. So para maunawaan natin yung ating pagkukulang, napakaganda po ng sinabi ng Psalm 139. No? Itong Psalm 139, verse 23 and 24. Ang saad po rito, "Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you, and lead me along the path of everlasting life." Search me, O God. Napaka-brave nitong prayer na ito kasi nagpapasiyasat sa Panginoon eh. Hindi ba? Alam mo, sample lang yung physical check-up. Alam nyo, maraming tao umiiwas dyan kasi yung iba ayaw ng gastos. Akala nila pag hindi nagpa-check up, walang gastos. Pero baka later on, malala na pala. Yung iba naman, ayaw malaman kung may sakit. Ayaw. Sabi nila, wala naman ako nararamdaman. So maybe in denial or maybe iniisip nila gagastos pa, parang wala naman. O yung iba naman, talagang kahit may nararamdaman, tinitiis. Kaya ang nagiging problema po, nalalaman natin pag malala na, pag may consequence na, or sometimes beyond recovery na. Or kung sakaling may recovery, it would be very expensive. Pero maganda po ang sinasabi ng talata, "Search me, O God, siyasatin mo po ako. Kasi ayaw ko na manatili sa isang kalagayan na hindi katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Kaya siyasatin mo ako, subukin mo ako. Tingnan mong nilalaman ng aking puso't isipan. Ituro mo sa akin ang mga bagay na labag sa iyong kalooban." Alam nyo, yung ginamit dyan sa word na search, ang katumbas pala niyan parang minero na naghahanap ng ginto. Kung familiar po kayo sa mining, alam po ninyo na hindi naman yan yung kamukha nung napapanood natin sa mga cartoons di ba? Yung naghuhukay ng ginto, pagka tama nung kanyang piko, isang malaking ginto. Alam nyo, kadalasan po, powder Nakakita po ko niyan yung proseso na panood ko sa TV. Talagang yung buhangin, yung lupa, binibistay. Ang hinahanap yung mga pinong-pinong ginto, no? So talagang hindi mo itatapon yung napala mong lupa dahil maaring doon ay may mga pulbo ng ginto. So yung idea po rito na search me is similar to that process. Siyasatin mo ko ng maigi para makita kung merong kasalanan sa aking buhay. So that's number one, to admit. Number two is to abandon. Talikuran. Ang sabi ho sa Hebrews chapter 12, verse 1, "Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race that God has set before us." Napakaganda hong reminder ng passage na ito. Alisin natin ang pabigat, lalo na yung kasalanan. Kasi paminsan po may mga bagay na hindi naman maituturing directly na moral offense, pero they hinder us from running the race well. Nagpapabagal sa atin. Minsan mga kaibigan, alliances, friendships, company, or sometimes yung ating mga partners na, they create a
a limitation in our lives, it slows us down. They slow us down from running the race. So reminder sa atin to abandon these things. Paminsan po, yan ang problema Habang tumatagal ang panahon, parami ng parami yung bagahe, mga komplikasyon. Kumbaga sa karera, dapat sana pagaang ka ng pagaang. Hindi. Dagdag ka ng dagdag, pabigat ng pabigat, hanggang dumating ka sa point na pahirap ng pahirap ang takbuhin ng buhay espiritual. Sa kadahilanan nga po, na may mga bagay na wala dapat sa buhay mo, pero hinayaan mong naroon At dahil tinanggap at hinayaan mo yan sa iyong buhay, they make it difficult for you to run the race. Dagdag mo pa yung kasalanan na talagang dapat ay pinagsisisihan. Sometimes kabilang din dyan yung mga excuses. Ako, I always say, pag kayo po ay merong mga excuses, it would be good na i-identify nyo yung usually ginagamit yung mga dahilan and try to put a date. Anong date, Pastor? Lagyan nyo ng date kung kailan nagsimula yung dahilan na yon and try to assess. Baka mamaya, isang dekada mahigit na yung excuse mo na yan. You have to do something about it. Why? Because basically, it's controlling your life. It's limiting your life in so many ways. So we have to learn to abandon. Di po ba? So napakahalagang bagay. So you have to admit, kilalanin, abandon. At sumunod na bagay po, alignment. To align. Alignment is making sure that we are on the right track. Hindi lamang yung tama yung landas, kundi tama din yung pagbagtas natin. Ang ibig sabihin yung pacing. Yun yung alignment Kasi paminsan po, sabi nga nung isang kanta, nakalimutan ko yung title, pero yung parte ng lyrics, ang sabi niya, yes, I'm running the race, but I'm running at my own pace. Bigat nun, tumatakbo ka naman, pero sa paraan, sa pacing na gusto mo. And then, ang delikado po sa ganung kalagayan is sometimes we assume we are very much okay, pero ang reality hindi okay kasi we're not aligned with God. Maaring tama yung landas na tinatahak, but not the pacing that God wants. So yung alignment is not only about being on the right track, but being at the right pace. So kailangan tingnan natin, tama ba yung pacing ko? Ito ba yung bilis na gusto ng Panginoon? Paano ako bibilis pa sang-ayon sa pacing na gusto ng ating Panginoon? Yun yung pinaka-tricky. Yung hindi ka naman nawala sa race, pero alam mo na hindi ka na tumatakbo ayon sa paraang gusto ng Panginoon. Yan yung nakakatakot kasi you can believe na okay ka, pero in reality, you are not. So we have to check, we have to evaluate, we have to assess, no? So align with God. Lord, ito ba yung nais mo? Dito ba talaga? Ito na ba yung dapat kong kalalagyan? Ako nga, I always challenge people around me, even myself, no? Sinasabi ko nga, sometimes, pag may mga opportunities, the natural and immediate tendency, pag intimidated, takot, we say, Lord, ayoko po. We say no immediately without first finding out kung kalooban ba ito ng Panginoon. Kailangan muna tiyakin natin kalooban ba ng Diyos ito? Kasi baka mamaya, kalooban ng Panginoon, ayaw mong gawin, ayaw mong sumunod. So kinakailangan, i-determine mo muna, Lord, kalooban mo ba ito? So kung kalooban niya, gawa ka ng paraan, paano mo susundin? Hindi po yung antimano, tumanggi ka kasi hinayaan mo na yung iyong fear, intimidation, and lack of courage to define your actions. So kinakailangan i-check natin, tama ba Lord itong aking nararamdaman? So, to align and then to allocate. Saan mo ilalaan ang buhay at lakas mo? Kasi paminsan po ang problem, yung energy allocation or resource allocation sa maling bagay Hindi naman sa kulang sa kakayahan, kulang sa ability, kulang sa resources. Sometimes, ang problema, we don't put our resources where they need to be. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, run from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Napakaganda po ng sinasaad ng talatang ito. Kasi una, sabi niya run away, ang idea po nito. Bakit po? Kasi ang isang kalaban natin is overconfidence. Alam niyo paminsan,
when you don't run away from anything that stimulates, when you stay longer, mas nagiging delikado because you begin to negotiate and the enemy begins to negotiate. Hindi ba? Halimbawa, wala namang masama dito. Kung umalis ka na, tapos na yun eh. Pero maya-maya, yung maliwanag na bawal, parang pwede na. Wala namang makakaalam. O ano nangyari ngayon? Because you did not run away, you gave the enemy the opportunity to negotiate with you. And usually, pag nag-negotiate, he is a good negotiator, you will be on the losing end. Kaya nga instruction dito, huwag kang overconfident. Run away. Not just from sin, but anything that will lead to sin. Anything that stimulates youthful lust. And then yung allocation. Instead, sa halip na dyan ka maglaan, dito ka maglaan. Pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Dito mo ilaan, dito mo ituon, dito mo ilagay ang iyong sarili. Dito mo italaga ang iyong sarili. Dito mo ubusin yung lakas mo. Di ba? Minsan yan ang problema eh. Sabi nga natin sa isang pag-aaral, bakit ba pagkatungkol sa Panginoon parang hiyang-hiya? Tapos pagka sa mga kung ano-anong social media gimmicks dun malakas ang loob. Di ba? Kailangan tanungin natin ang sarili natin, tama pa ba itong kinikilos ko? Tama pa ba yung kaisipan ko? Baka mamaya, mali na, malakas na loob mo sa mga bagay na hindi tama at mahina na ang loob mo sa mga bagay na yun ang dapat mong ginagawa. So, allocate. And then lastly is accountability. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Accountability. Napakahalaga nito na may mga tao po na kasama natin. Sabi nga if you are with the right people, yung mali mahirap gawin. Yung tama madaling gawin. If you are with the wrong people, yung mali madaling gawin. Yung tama mahirap gawin. So you have to choose sinong mga tao ang dapat nasa buhay ko. Yan. Kasi pag yan ang ginawa natin, tayo po ay lalago, tayo po ay magiging mas mainam, tayo po ay matututo, tayo po ay magbabago. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, napakaganda ng progress sa buhay espiritual. Napakaganda. At kinakailangan po nating matutunan yan kasi ang isang malaking problema, pag hindi po tayo nagpo-progreso, most likely nagde-deteriorate sa ating spiritual life. So ang challenge ko po sa inyo mga kapatid, unawain natin ang kalooban ng ating Panginoon, sundin natin ang nais niya, at tiyakin po natin na we're not only running the race, but we are running the race according to God's pace. Yung pacing na nais niya. So muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.